Shavuot. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nandito po tayo sa Word International Ministry, second service. Kaya yung papunta pa lang, dali-dalian na po natin. At we will rejoice dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan po natin. At makikita po natin ang ating church sa Hanabi 55, Jerusalem. Kaya are we ready to praise the Lord? Amen. So let's celebrate the goodness and faithfulness ng ating Panginoon. Amen. Amen. First reading. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa ating mga Bible application sa Leviticus 21, chapter 1 to 24. Salitan mo tayo sa pagbabasa. Chapter 21. Okay. Mga tuntunin tungkol sa mga pari. 1. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudumisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o pagtipo sa bangkay ng tao. 2. O dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. 4. Dapat silang pagkakaroon sa kaliwat sa pamilya sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga anak na asawa o sa mga kaskalan ng kanyang pagiging pari. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok o puputulan ang inyong balbas o susugatan ang inyong katawan. 6. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo hinirang ko para sa aking sarili. 8. Kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil sa nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya ay tuturing na marumi, dapat siyang sunugin. 10. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay kahit na iyon ay kanyang ama o ina. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng byuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw. 10. Inutusan ng Panginoon si Moises. Hindi maaari ang bulag, pilay o may kapansanan ang mukha, may kapansanan ng isang bahagi ng katawan. Upa o nano may sakit sa mata o sa balat o bahog. Sabay-sabay po tayo. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises, kaya ang mga anak ng lalaki at sa lahat ng mga Israelita. Ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanyang banal na salita. Let us pray po. Ama namin Diyos,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, pinupurit sinasamba na dakila ang iyong kabanal-banal ng pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, na kami po'y muli mong dinala dito sa iyong bahay, panambahan ng Panginoon, upang kami po'y sama-samang sambahin na dakilain ang iyong kabanal-banal ng pangalan. Lord, inimbitahan po namin ang iyong presensya ngayong gabi sa lugar na ito, Lord God. At Lord, pinapasilyuhan po namin ang iyong banal na tugo, ang bawat sulok ng church na ito, Panginoon Jesus. At Lord, we pray, Panginoon, na i-anoy mo po ang lahat ng gagamitin mo tonight, o Panginoon Jesus. Kay Pastor Alan po, Panginoon, na siyang gagamitin mo bilang magbabahagi ng iyong mga banal na salita, o Panginoon Jesus. At Lord, i-anoy mo po siya, o Panginoon Diyos, at ang boses niya, Lord God, ang tanging namin marinig ngayon. Ang boses mo, o Panginoong Jesus, ang tanging marinig namin ngayong gabi ngayon, Panginoong Jesus. At Lord, puspusin mo po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu, Lord God, at buksan mo din po ang spiritual naming pandinig, o Panginoon, upang ang bawat salita na aming marinig ngayong gabi is maitanim po sa aming mga puso't isipan, and we pray, Lord God, na ito'y maisa pamuhay namin na makita po ng mga ibang tao, O Lord God. At Panginoon, din po kay Ate Maya, O Lord God, samahan mo din po siya, Lord God, sa kanyang paglilid ng praise and worship, O Panginoon Diyos. We pray na makarating ito sa iyo bilang isang mabangong samyo, O Panginoon Diyos, at yan din po sa music team, O Lord God, tambourines, O Panginoon. And Lord, maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa bawat kapatiran na nandirito ngayon, O Lord God, at gayon din po sa mga nasa daan pa lang, O Lord God. Protektahan mo po sila ng sa ganun, Lord, at makarating po sila ng safe dito, O Panginoong Jesus. At Lord, maraming salamat po at sa pagalingan na pinagdalog mo din po sa aming pastor, O Panginoong Jesus. At Lord, ito pa ang aming samot dalangin na may kalakip na pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dumako po tayo sa pangalawang pagbasa. Matatagpuan po sa Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Salitan po tayo. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. 1. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, 2. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. 4. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid, at meron namang nag-asikaso ng kanyang devotion. 6. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang buksain ang mga mamamatay tao iyon at subuin ang kanilang lungsod. 8. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at iyong ayayahan sa kasalan ang lahat ng makita niyo. 10. Pumunta kayo sa mga pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadapat sa kasal. 13, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang pangipin. Sabay-sabay po tayo sa 14. Sa sabi ito ay sila ng Jesus, tinatawag ng
Panginoon na magdadala ng pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Praise God. Isang magandang umaga, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon, di ba? Sino mag-aakala na ang dating na pastor na sa hospital ngayon? O, tingnan nyo. Taba-taba na, di ba? Napakabuti ng Diyos sa buhay ng ating pastor. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ng ating pastor. Sa kumpletong kagalingan. At saka napakabuti ng ating Panginoon. Wala pa ako nababalita na uuwi sa atin, di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. At magpasalamat natin sa ating Panginoon yan, di ba? Na kapag natin nananampalataya ka sa ating Panginoon, di ba? Yung pagpapala ng Panginoon lagi nasa atin, di ba? Lagi yung kaligtasan natin, di ba? Laging proteksyon ang kasama natin, di ba? Pag tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa buhay natin natin, ang ating mga kapatiran na patuloy na nagbibigay ng kanilang oras, di ba? Kahit na alam natin na medyo delikado sa labas, di ba? Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, dinadala niya tayo dito sa ating sa bakit dalang ina. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Inubusan namin ang Panginoon. Lord, sa Jesus, maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan ng God. Hallelujah. Tayo po yung maraming sa ating Panginoon. Tukihan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pag-awit sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagpupuli sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Lord Jesus.
namin ang Diyos sa ating mga buhay o Panginoon. Glorify your name. You see my face.
Thank you po. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our capital, the joy of the whole is the Lord in whom we have the victory. He has against we bow down on our and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship that we have. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God and earth, through earth and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy, the joy of the whole is the Lord in whom we have victory. He is against we bow down on our and Lord, we want to lift your name on high. Everyone, we want to thank you for the we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship that we have. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God and earth, through earth and heaven above.
God's precious sacrifice. It's your blood that blesses me. It's your blood that gives me life. It's your blood to my place in redeeming sacrifice washes me whiter than the snow. My Jesus, God's precious Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan na nang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sarili. Amen? Tayo po'y sumandaling manahimik at magpasiyasat po tayo sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, O Diyos. Tunay, O Diyos, na hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw at minuto ng aming buhay, nararapat kang tumanggap ng pasasalamat mula sa amin. Dahil doon, Lord, sa ginawa mo sa cross, 2,000 taon nakaraan, O Diyos, hinapon mo lahat ng nasa amin, lahat ng karumihan namin, Panginoon, kasalanan namin, hinapon mo, Panginoon. Kaya, higit pa doon sa pasasalamat na naibibigay namin sa iyo, O Diyos, ay mas mataas pang papuri, paggalang, at honor sa iyong pangalan. Kaya, Ama, maraming salamat sa gabi ito, O Diyos, dahil pagkakataon na naman namin na alalahanin, hindi lang sa gabi ito, yung ginawa mo sa cross para sa amin. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sapagkat ito ang puro na tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay, taas po natin ang ating tinapay, nagpasalamat at pinagtira pa rin sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin sa isa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Taas po natin ang ating kopa. Ito ang bagong tipan na pinagbibigay. Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpapalit. Sabay-sabay po tayo ninyo. Salamat po, Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sino muna dito ang handang mag-bless ulit? Bless tayo lagi, di ba? Pero, sabi nga sa Malakay 3:10, di ba? Ang pagbibigay at pagsunod natin sa Panginoon.
yung pagbibigay natin ng 10 tithes. Di ba, kung titignan natin, babasahin natin yung Malakay 3:10. Una-una po sa lahat, salamat sa Panginoon dahil dinilig ng Panginoon yung prayer natin. Nandito na po yung pastor natin at si Pastor Melanie. So, isang palakpakan naman para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang Malakay 3:10, kung titignan na po natin, napakagasgas na po siya. Pero napaka-powerful po siya na promise ng Lord para sa atin. So, bakit po tayo nagtatides, mga kapatid? Dahil, unang-una po sa lahat, ito ay patunay na nananampalataya po tayo sa Panginoon. Dahil kung anong meron tayo, buhay natin, yung trabaho natin, yung kapayapaan ng buhay natin, yung kalakasan natin, yung pag-ising po natin sa umaga, is blessings na po yan ng Panginoon sa atin. Dahil mahal niya po tayo. At may purpose po ang bawat isa sa atin. So, ang pagtatize po mga kapatid sa Malakay 3:10 is, ibig sabihin, ino-honor po natin ang Panginoon. Kasi kung anong meron tayo is belongs to God. And then, ang pagbibigay po ng tithes is nananampalataya po tayo na binibigay po natin yung tithes natin sa Kanya dahil nananampalataya po tayo na ibabalik niya sa atin, siksik at liklik. Tulad ng pinangako niya po sa Malakay 3:10, bubuksan niya po ang kalangitan at tayo ipagpapalain niya. At ang pinakamahalaga po dun mga kapatid is, we give tithes because we obey God. Amen. Nakon, are you agree, brethren? Amen. Amen. At most of all, kung bakit po tayo nagtatides, dahil mahal po natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, amen. So, ang pagbibigay po ng tithes mga kapatid, ito ay patunay na mahal natin ang Panginoon at tayo ay nagpapasalamat. Di ba mga kapatid, kapag mahal mo ang isang tao, halimbawa sa magkasintahan, di ba sinusuyo mo yung kasintahan mo, you give the best for her. You give a chocolate, you give a flower, para makuha mo yung matamis niya. Oo, di ba? And then, narinig mo yun, and then, isa pa, di ba kapag ito din, sa magulang, sa mga kapatid, sa pamilya, di ba, nagbibigay po tayo dahil mahal po natin sila. Kaya po tayo nagbibigay sa Panginoon dahil mahal po natin ang Panginoon. Bilang pamilya ng Panginoon, we need to give tithes, our 10 tithes to the Lord para masuklayan at maibigay po yung pangangailangan ng church natin. At yung pagsunod natin sa Panginoon ay may karapatang pangako po. So, purihin ang Diyos sa ating mga buhay and salamat po. Amen. So, ayun, may bibigay po ng ating, yes, ang ate ko sa classroom namin. I'm so happy na i-introduce po siya. Siya ang magbibigay po ng special number. Ate Betsy. Oh, Denise, solo yan. Kumakanta kasi ako sa group namin. Kumakanta kasi ako sa group namin. Kaya, yun po, pinakanta ako ng aking so, mahirap lang tanggihan sila, di ba? Kasi mga leader natin sila.
praise your name, Lord, and high, O God. Lord, nandito na naman po kami, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, nananalangin at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa pagmamahal po sa amin. Kaya nandito po kami ngayon dahil, Lord, ikaw ang unang nagmahal sa amin, O God. At Lord, nandito po kami ngayon, itong tithes, Panginoon, na 10%, Lord, ito po, Panginoon, ay kulang pa, Panginoon, kung tutuusin, Panginoon, sa iyong grasya na binigay mo po sa amin, Lord God. Lord, you gave us your life to us, O Lord, your Jesus. Hallelujah. Lord, panalangin ko po, Panginoon, ang mga taong nabigay nito, mga kapatiran ko, Panginoon, you know their prayers and their heart, their unspoken prayer, Panginoon. Lord, you know them, Lord God. Lord, Jeremiah 32:27, Lord, sabi mo, Lord, ako ang Diyos na lumalang ng lahat ng tao at walang bagay na mahirap para sa akin. Lord, pangahawakan namin, Panginoon, ang pangako mo sa Malakay 3:10, Lord God. Lord, in Jesus' name, we speak blessing and blessing, O God. Open and pour out the heaven, O God. Blessing for the people, O God, ng mga anak mo, Panginoon. At Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon, Lord. Lalo, Panginoon, dahil alam mo, Panginoon, ang pagsunod nila sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa pagsunod, Panginoon, dahil mahal ka po nila, Lord. Because, Lord, minahal mo po kami more than us, Panginoon. We are not worth it, but you love us. Lord, salamat po, Panginoon. We pray, Panginoon, sa katagumpayan na ginagawa mo sa mga kapatiran ko, Panginoon, especially, Panginoon, sa kagalingan ng pastor namin, sa pastor namin, Lord God. Lord, salamat din po sa mga employers namin, Panginoon. Lord, ibalik mo po sa kanila siksik at liglig, Panginoon, para kami, Panginoon, lalong pagpalain, Panginoon. Sila din, Panginoon, na ginagamit mo na blessings namin, Lord, para pagpalain din po, Panginoon, ang mga pamilya namin sa Pilipinas. Lord God, bless Israel, Panginoon, and bless also people, Panginoon, na nagpapasalamat, nananampalataya sa iyo, Lord Jesus. Lord, nandito ka po kami, Panginoon, dahil ino-obey ka po namin at mahal ka po namin, Lord God. Salamat, Lord. Sabi mo, Lord, you love those people, cheerful giver, Panginoon. Lord, nandito po kami na nakangiti, nagpapasalamat sa ibinigay niyo po sa amin. Ibinabalik lang po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Thank you, Abba Father in heaven. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. That's great. Father, thank you for tonight. Thank you for giving us healing. Lord, katulad ng inawit namin, inawit ni Betsy, as we wait, we rise up. Then we will soar with you. And then your spirit will lead us by the power of you. Thank you, Lord, that tonight you're going to speak to us by your Holy Spirit. And tonight, Lord, we thank you for healing us. Thank you for helping us recover. Thank you for healing our bodies. And thank you for giving us rest. We thank you, Lord, as sa aming pagtingin sa pagkain ni Jesus. Kaya nung mabusog kami ng manna from heaven. We love you in Jesus' name. Amen. It's nice to be back. We can see you last week. I think yung nakita ko sa last week kay screen. Kaya manood kayo. Kaya lang di naman naisip tong camera. Kaya dito lang nakikita ko. Tsaka kalahati ng sermon doon sumaintindihan. Korean yata. Korean. Welcome back, Manang Benji and Manang Gemma. Salamat sa mga pasalubong. Thank you. Ang topic natin tonight ay yung pagkain ni Jesus. Yung pagkain ni Jesus? No. Jesus pala yung kumakain. Si Jesus, parang Benji, ang alam niya ng lutuin, tinapay at isda. Siya marunong magsalad. Wala pa yatang Mediterranean salad sa panahon nila. No, basta bakit alam mo yung yan ang kinakain ni Jesus? No, ang mga pinunta niya ng super price visit yung mga alagin niya na nandun sa Galil, Manang Benji, ay nagluluto siya. Ano na siya?
ang style nila noon, hindi wala pong bakery katulad na fish bakers noon. No? Kaya kumakain na lang siya ng ayan ba? Tamis. Ang ibig sabihin yung wala pang bakery noon. Kaya yung mga, alam mo ang lutuan noon ng veggie, yung pinakainit na bato. Tapos doon mo maglalagay lang yung mga harina, yung ano natin, madali lang gawin yan. Alam mo, kaya-kaya natin gawin yan eh. Yung matcha, parang harina lang yan, nalagay tubig. Tapos nilagay sa init na ulmaan, kaya. Tapos yun lang, tapos burol. Manang pain. For sure, maglalagay din ng asin si Jesus. Kaya pagkain ni Jesus, parang simple menu. No? Hindi katulad ng luto ni Manang Gemma na talagang maraming bitche. Maraming magic sarap. Hindi, parang simple lang siya na. Mali lang lutuin, manang kamali pagka nagutom. Kaya nung nakahuli yung mga alagad ng isda, bigyan niyo ako dahil alam niyo walang tako ng isda, yung kanyang mga disciples. Kaya magdadagdag pa siya ng marami. At parang yun lang, parang dagdag ng staple. Ibig sabihin, walang specified na herbs or parang matcha. Hindi naman gaano kasarap ng matcha, diba? Matcha. Yung matcha nila, as in plain, yan, matcha na yan. Hindi katulad yung mga matcha natin ngayon na may egg na, yung tinik na parang fish bakers pa din, no? Pero yung matcha na tunay kasi, bread of slaves. Ang ibig sabihin ng bread of slaves, kasi Manang Gemma, mahirap talaga. Hindi siya pang mayaman. Yung tubig, harina, apoy. Yan. Dali lutuin. Minsan hindi na pinapaalsa. Diretso lang. Ngayon. Si Jesus ngayon, ang ginawa niya, dito sa John chapter 6, ay nag-multiply siya ng bread. Si Jesus, nagpakain ng 5,000 men. Anong joke? 5,000 men. Pag sinabi natin 5,000 men, mas marami pa ba sa tinakayan, mas konti. Dahil pag ang binibilang nila noon mga men, dahil men ang representative ng household. Kasi parang sila yung tatay, sila yung may isang tatay, pero may anak. Dapat dito, sa Romena, tawag ko, manang Loida, madrigot. Naroon silang anak, may isa, dalawa sila. Tulad ni Rabbi Shalom, ang anak niya, 13, 12 ang buhay. Wow, Kasi ang pinakapanganay niya ay parang magpo-40, ang pinakabunso niya 7. What am I trying to say? The religious people that I serve, Martin, are multiplied. They don't have planned parenthood. They have go forth and multiply. They want you to multiply. So, because when you have more people, you have more votes. You know that? Like, let's say it's a political power when you have you have more people in your community. But Jesus, before multiplying the bread and the fish at Delia, ay nag-nesting muna siya.
Paglingon, 1, 2, 3, go. Paglingon ni Jesus sa bulitan kayo lumapit sa kanya, napakaraming Lumapit sa kanya ang napakaraming tao. Kaya sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang pakain ang mga taong ito? Alam ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukan si Felipe. Si Jesus meron na siyang plano, di ba? Tama ba? Wayne? Di Wayne, di ba may plano na si Jesus kung anong gagawin niya? Pero, gusto niya itasting si Felipe. Sabi ni Felipe, saan tayo bibili? Sabi ni Felipe, wala tayong pambili. Eh, sabihin, yung si Felipe, kahit hindi siya yung treasurer, siguro secretary siya sa Kalista, sabi niya, wala, kahit kailangan 6 months na. Nagtrabaho dapat na 6 months tayong ipon sa ministry natin. Bago natin magpakain itong 5,000 men na ito. Kung sinabi natin 5,000 men, Ate Delia, ang binibilang lang natin ay yung mga lalaki. Ibig sabihin, mga ilan ang mga estimate mo na pinakain si Jesus noon, kasama mga bata. Hindi, 5,000 men na eh. Diba? Pero hindi naman men lang ang pinakain niya. Pati yung buong mga pamilya. Mga estimate mo, sige nga, Mr. Dag, ilan estimate mo? Dito ka ba? Ilan estimate mo? Siguro mga 15, 17. Kunwari, may isang anak, no? Kaya mas marami na. Kaya, minimum is 15, 17. Kaya lang, could be more. Kaya lang kasi hindi na number lang noon, circle, ay yung mga lalaki. Mga sa ni Jesus, pagka babae, hindi ka binibilang. Kaya padala dito, pag mga Hudyo noon, pag magbilang yung mga rabbi, at bibilangin nila 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang tao dito. Di ba, ang sama, dahil noon, ang tingin nila sa mga babae ay mga mababang gas. Hindi equal ng lalaki. Ang isip nila noon, ang mga lalaki lang ang pinili ng Diyos. Diba? At ang mga babae parang parang gawain sa bahay. Pero iba na ngayon, Sir King. Diba? Ang mga nanay kayo, nagkikita ng limpak-limpak na salapi. Diba? Sila ang bumubuhay sa pamilya nila. Na hindi na yun ang reality today. Katulad noon, sa panahon nila noon, lalaki lang may trabaho, lalaki lang ang ISIS sa economy, lalaki lang hinahar. Parang pag babae ka, wala kang status. At trabaho lang, mga anak. Oo, yun talaga parang, or gawain bahay. Pero pagka sinabi ko naman, ate ako naggawain bahay, para sa kanila, that's very noble. It's not something na mababa. Para sa kanila, yun ang calling ng Diyos para sa amin. Pag-alaga ng mga bata, palapigin ng mga bata sa lakad ng Panginoon. Diba? Kahit hindi kami yung mga breadwinner, ay kapay pa rin yung talagang, kasi parang yung asawa, moral support, diba? Pero ngayon, ang primary caregiver ko si Pastor Melody. Wala pa ka naman natin. Nagtawala sa akin sa wheelchair sana sa Enquiry si Pastor Melody. Parang hindi niya yata nagawa kay Raquel yun. Kaya lang, nagagawa niya sa akin. Hindi ko rin. Ang mga nanay noon, kahit na gano'n ang pagtingin ng society sa kanila, yung kanilang
job description ay napakalaga pa rin na role sa family. Maliwa yan, Ate Emma, di ba? Emma? Eva. At least nagka-tama yung P tsaka A. Kaya nag-reflect, alam na ni Jesus kung ano ang solution. At sabi nung may sumagot na isa, sumagot, no? Kalimutan ko, kasada lang natin sa susunod. John chapter 5. John chapter 6. Sabi niya, meron ditong bata, may dalang 2 fish, and di ba, 7 yan di ba? Isda. Kaya yung sinasabi ko na yung parang staple noon Di ba sa atin, rice and bagoong, di ba? Yung parang, okay. Saging at bagoong. Sa kanila ay, rice, fish and rice. Sauces sila, no? Kasi ang mga disciples ni Jesus Christ ay mga Galileans, mga fishermen. Kaya, hindi katulad natin, sa amin kasi sa Pangasinan, hindi sa kanila saging Pangasinan, rice and bagoong. Alam niyo yun? Black yun Ayun ni Nisha yun, yung dilis. Anchovy. Tawag namin magbagoong. Okay na kami doon Anong iba, pag meron kami na, buhay na kami. Buhay na kami. Yung rice at anchovy, yung bagoong. Buhay na kami noon. Bagoong. Panahon namin, rice at bagoong, okay na kami. Ngayon, kay na Jesus, mas maganda si Cecil. Matza? That's delicious. Talagang yung naisip ko, kayo bagong bilibot ko, binabasa ko yung text. Uy, galing naman nila ito. Ang nasa isip ko na tinapay, Sister Sil noon, ang nasa isip ko, pandesal. Kasi kung sarap naman ng pagkain nila ng Jesus, pandesal at fish. Ang inisip ko, ano kayong fish? Sabi ko ang fish na yun ay dito din sa parang nag-i-imagine ako kung ano bang fish na. Tapos siguro bangus. Kasi kung nasaan ka kasi, sa Carlos Tagupan, uso sa amin yung bunuan bangus. Bangus. Kaya, nasa isip ko, pandesal, bangus. Ang sarap ng Ang sarap ng bread. Ang sarap ng pagkain ni Jesus. Tapos minultiply niya pa. Tapos sabi niya pa, yung mga tao into groups. Diba? Gusto ni Jesus na pagka magdi-deliver na ng pagkain, nakaupo. Dapat ang nakatayo lang sa karo, yung mga nag-aabot. Bakit? Oo, kasi kung nakatayo na ako muna. Yung mga iba, nakadalawa na. Yung iba, di pa nakakain. Diba? Kaya, naman? Kasi mahal kayo 50 shekel Ako ka na kaagad ng baon. Ibig sabihin, kaya pinapaupo niya yung mga tao in groups, In groups. Tiki-10, tiki-50, dapat merong, parang nagkakasama. Tapos may tagadala. Ngayon, tingnan nga natin sa susunod verse. Sinagot sila ni
Jesus, pagka meron siyang in-emphasize at yan ang ang palagi expression niya sa King James, verily I say unto you, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Pagka meron siyang i-emphasize na statement, yan ang palagi yung sinasabi. Sigurado ito kung ibig ko sabihin. Sabi niya, nasunod kayo, hindi dahil nakita yung pagpaparami ko ng bread and fish. Sumunod kayo sa akin, sabi niya, Timas, dahil nakakain kayo. Sabi niya, kita niya, hindi sila namangha sa ginawa ni Jesus Christ. Wow! Paano kayo kumain ng 5,000 mula sa 5 fish, 5 loaves of bread at 2 fish, diba? Ang inaano nila ay tayo libre. Hindi ka na magtatrabaho, makikinig ka lang, pagkatapos ng service ng pagkain. At walang 50 shekel katulad sa week. Wato sawa. Di nagsasawa. Oo, wato sawa. Kasi kaya lang, ang style kasi noon, di ba pakakainin mo na lahat, nakakain na lahat, second round. Pero kung naalala nyo pa, may natira dito, di ba? 12. Naalala pa ba? May 12 baskets pa. Okay. Sobra-sobra yung maganda yun. Eh, ang tanong ko, Manang Kristal, tinapan ba? May nag-sharon. Kaya bibig ka lang sharon. Sayang! Pero pakainin mo muna yung mga iba. Dapat, di mo tatakot. Ayaw ni Jesus. Jesus is very economical. Ibig sabihin, pagka sinabi ko economical, hindi matipid. Ibig sabihin yung, bakit mo itatakot kung pwede kong magamit? Noon, sa panahon nila noon, dahil walang refrigeration, siguro medyo mahirap. Pero, hindi sila takot ng mga kain. Kaya, palagi din silang, Kristal palagi din silang si Marte, Bella. Yung parang preservative, nilalagay sila ng maraming asin. So, parang last longer. Kasi ang problema lang noon, wala silang katulad natin, walang GE at Samsung. Wala sila pang gano'n. Ang refrigeration nila parang sa ilalim, sa underground. Kaya tapos sabi ni Jesus dito, ay kundi dahil nabusog kayo sa tinapay, huwag kayong magpagod sa pagkain na bubulok. Pero talang dalawang klaseng pagkain Mr. Chaser. Sa ninantok na pagkain, sa isang gising. Yung inaantok, yung nabubulok. Ang ibig sabihin, yung may pagkain na temporary, tapos may pagkain na eternal. Yung pagkain na temporary, yung kinakain natin. Lahat ang pumapasok dito, paparasistan, sopa, gustoma, testin, anos. Yung yan, nabubulok. Diba? Pinasok mo fresh, labas, nabaho. Diba? Yung nabubulok. Yan ang parang inaano natin. Yan ang, anong tama natin? Yan ang pinagtatrabahuhan natin. Yun ang gusto naman din natin, di ba? Ano sa lahat, hindi ka naman kumain, magkasing ka ng taba ka naman ni Lloyd,
Di ba? Pagka hindi ko kumain, ganyan kasing taba. Ayoko naman ganyan kasing taba. No? Pero maganda yan, ha? Yung mga ganyan kasing taba, hindi yung magkakasakit. Dahil yung mga ang sakit, naghahanap ng taba. Tapos pag nakita niya, buto tumayo. Ayun na, kasi ito, yung mga malaking tiyan. Ayaw, maraming sispal. Pero pag nagayang buto, kaya kung isang may advantage yung puro buto ka. Dahil makita ka ng Diyos. Ayaw ko ka dyan. Hindi, ang ibig sabihin, in my case, yung sabi ko sa ganito, yung sa iyo mo sa masasarap, aagit ka ng hindi na ganito. Ang dami ng chocolate at chicheria. Mundo na. Darating din ang panahon na dadayalisis kapag ka hindi ka pagpabaya. Kaya, tama si Ate Janet na hindi siya kumakain. Hindi naman kumakain. Control. Portion control. Di ba? Ate Janet, portion control. Yun ang tama ko. Tama sabi niya, kundi pagkain dapat, hindi yung pagkain na bubulok pagkain, pagtrabahuan ninyo. Ang pagtrabaho nyo, ang pagpagoro ninyo, ay yung pagkain na nanatili sa buhay na walang. Sino magbibigay? Diba? Nakita mo ba? Ate AC, happy birthday. Diba? Nakita mo kung sino magbibigay? Sabi niya, si Jesus ang magbibigay. Ang anak ng tao ang magbibigay sa inyo. Dahil siya ang siya ang may tatak. Sabihin siya ang pinili ng Diyos. Di ba? Siya yung tinatawag natin sa Mashiach, yung Messiah ng Israel. Siya yung mamamatay sa krus at muling mabubuhay para tayo magkaroon ng buhay na wala ng gana. Pero ito, yung mga temporary na pinagpapagawin natin, house, food, shelter, temporary lang, di ba? Mawawala. O kung minsan, hindi sila mawawala. Tayo mo. Hindi na pa pinabawal. Diba? Nag-stay yung lupa, diba? Nag-stay yung papabara sa iba, Pero kung minsan yung tao na... Pero sabi niya, merong pagkain na nananatili magpakailanman. At itong pagkain na ito, I submit to you, is the words of God. Amen. Ito ang pagkasabi ni Jesus kung ako yung nagkakamali. John 6:63. The Spirit, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Sabi ni Jesus mismo, yun daw yung salitang binabanggit niya. Kaya kung gusto ko yung Bible na red letter. Kasi makikita mo yung mga red letter edition, yung mga words ni Jesus na highlight ito rin. Sabi niyo yung mga words ko, they are spirit and they are life. Sabi, saan tayo kukuha ng eternal life? Sa words of Jesus. Amen. Yung palang sinasabi na kasabi niya, na binibigay sa inyo ng anak ng tao, ay are His own words. Kaya meron tayo preaching. Yan ang tayo preaching. Kaya meron tayong Word of God. Dahil yun yung ibinibigay sa atin ng Lord, the food. At kung minsan, hindi natin maisip na hindi mo ma-reconcile. Paano tayo pinapakain ng Lord ng spiritual? Tapos ngayon tao, makain tayo ngayon. Makain ka ba ngayon, James? Kumakain tayo, pero hindi ko naman nag-feel na kumakain. Kanina kumakain ako matsayan, amen. Pero ngayon, hindi ko na
yung words na nanggagaling sa kanya. Kaya yung meron tayong first tradition na palagi sinabi po sa Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. At pinakagusto ko yung every word, dahil yung word na yun ay hindi logos. Hindi siya yung written word. Ang ginamit ko sa word na yun ay sa Greek, rhema, yung nagpunta ng Amerika. Rhema. Ang pagkakaiba ng logos, ang logos is yung binabasa nating Bible. Written. Pero pag yung logos ay lumundag at nangusap sa iyo, yun yung tinalaman natin, rhema. At minsan maraming panahon sa buhay natin, na yung logos, nag-stay na logos. Ibig sabihin, hindi nagiging totoo sa circumstances natin yung binabasa natin. Yun ang kaya minsan, kailangan nating dumaan sa mga trials, temptations, testings, dahil mapapatunayan mo kung totoo yung logos sa buhay mo, kung pwedeng maging rhema. Ano ang reality dyan? Dahil minsan, dalawa ay category eh. When the word is only written, it doesn't have power. Pagka nakasulat man siya, it doesn't do you anything. Unless i-quicken yung Word of God ng Holy Spirit at ilagay sa heart natin, it wouldn't make any effect into our life. Ano ba nag-reality na yung, kaya sabi ko sa sarili ko, kung minsan yung mga iba, nag-preach sila, nahirapan daw sila mag-preach. Sabi ko, ikaw nag-preach. Sa loob ko, mahirap mag-preach. Pag ikaw nag-preach, mahirap talaga. Pero pagka ang Holy Spirit ang nag-preach sa iyo, madali. Para ka lang pipeline, ano ba yun? Pipe, na veggie. Hindi, parang lang, parang. No sweats. Mga ba nakikinig, nanginginig ka. Dahil nasa isip mo, ikaw. Pero pag nasa isip mo, ay Holy Spirit nag-lead sa iyo. Holy Spirit ang mag-aanal sa iyo during that time. Holy Spirit ang gagabay sa iyo sa gagawin mo. No sweats. Minsan, ang ministry, ginagawa natin by our own strength. Manong papalag. So, we do it on our own. Kaya makapagod, di ba? Yun pa. Ayaw ko na. Dahil ginagawa mo sa sarili mo. Hindi ka na nag-design ng Lord, man. Diyan, pag tayo nag-design sa Lord, gamitin mo yung strength of the Lord. Pero, merong strength, merong yung ang tawag natin sa ibang salita, sa English ay anointing, di ba? Meron nilagay sa iyo, Lord. At yun ang pag hinayaan mo siya na mag-operate, ang Holy Spirit, hindi ka mahihirapan. Kaya nahirapan tayo, manang-bensi, dahil magaling tayo. Magaling ka mag-isip, magaling ka kung ano i-share, magaling ka mag-ayos ng iyong outline, magaling ka mag-deliver, magaling ka na. Kaya ka nahirapan. Pero pag wala kang alam, sabi ko, pag hindi ka kumilis dito, palpak tayo lahat dito, kahiya-hiya tayo dito, ang preaching 10 minutes. Oo, muna ako. Dahil pag alam mo, Loida, na pag wala ang Holy Spirit ay hindi mo magagawa, wala ka din power. Parang naka-turn over yung kapangyarihan sa kanya. At parang kailangan anong pangalan natin siya, Tete? Naka-tap in. Alam mo yan, Tete, na yung
Patuloy na palit eh. Ba't kinakant yung ano? Kaya walang power dahil yung sa main daanan na switch, inat yung sa iyo. Di ba? Yung gano'n. At parang gano'n ang pagka, Brother Martin, when you operate, when you work, when you do ministry by your own strength, you cut the tap of God's strength. I'm trying to say is when we serve the Lord, when we do something for God, we use His own strength. What does it mean? When you serve God, it's not only your strength that you use. Because when you use your own strength, your strength is going to fail. But when you rely on God, God is going to supply the energy source. Yes. Wala na ba yun Ate Weng? Wala na. Ate Delia, wala na ba yun? Yung ibig sabihin, pagka ginamit mo yung sarili mong lakas sa paglilingkod sa Diyos, panghihina ka. Kaya ibig sabihin, pag maglilingkod ako sa Diyos, dahil para sa Diyos ito, ang gagamitin kong lakas ng hindi yung galing mo. Yeah? Although I acquired skills, although I studied in the Bible school, although I learned how to interpret and exegete the Bible, hindi yun ang aking dependency. Ang dapat, nakasandig ka palagi, stand down, sa Holy Spirit. Yes. Amen. At kung isa na, nasa isip natin, siyempre, pastor ka, hindi. Kahit dapat ikaw ay nagpapartay. Diba? Nasa work. Ang hirap magtrabaho nang hindi ka puspos ng Holy Spirit. Amen. Alam mo, Sister Kate, pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, at buruha ang amo mo, masasaburo ka na. Totoo lang. Totoo lang. Yung work na being a caregiver, nakaka-burn out siya. Hindi siya. Yes. Lono lumali. Kasi kaya masaya ang yung nakita ko na marami hindi, una sa lahat, open talaga ang Dubai. Kasi meron Dubai, at ito, ay nag-welcome talaga sila ng mga foreign workers nila. Matusawa ka doon, hindi ka doon dito. Tama na. Ayaw na ng Israel, di ba? Huwag ka napakinaba ka ng Israel pitong post. Uwi ka lang. Di ba? Iba? Pero ang Dubai, ayaw nila magpa-uwi. Dito muna kayo. Dahil kailangan nila ng manpower. Sobra-sobra sa kasi ang pera nila. Ang Israel, di ba? Meron din pera ng Israel, pero nakikita mo yung mga Israeli nagtatrabaho. Sa Dubai, ang mga lokal, nagkapirma ng papel. Ayaw mo lang. Iriya? Ito ba iriya? Ayaw nila magtrabaho dyan, yung mga ginagawa natin. Mga Israeli. May mga kasama akong mga mata, they hate their job. Ayaw nila matab. Ayaw matab. Yung sunod ko, parehas na tayo trabaho eh. Tapos, binumura mo yung trabaho. Gusto ko. Dahil caregiver, dahil as a caregiver, mas mayroon yung trabaho ko. Caregiver, pwede mo 6 sa loob. Nung matabi na, tapos oras pinikpili, kakapi-kapi, sedijig, okay na rin, di ba? Hindi na rin ako nagpo-complain sa Carol, di ba? Hindi na rin pinapasun si Lulu. Ganyan-ganyan. Kinikwento ako mamaya, tapos na.
gustusin na. Nilip. Kasi yung parang may sahod ko agad, no? Kasi sila, yung dahil sa Dubai, kailangan talaga nila ng mga manpower. Ayaw nila magtrabaho. Gusto nila, kusina, paper ko ng papel. Lokal, tawag natin sa kanila. Tawag sa kanila, Emirates. Emirates. Nag-welcome talaga na ng mga, ang Israel ay, ay limit lang, di ba? Ayun talaga. Stay dahil ang sinasabi ng Israel at ibabalik yung mga Jewish people. Natotoo naman yan, di ba? Sabi naman ng Bible, at I will bring you back. Kunwari, lahat kami ni Sister Ann, lahat tayo dito yung ginawang citizen. Wala na yung lugar yung mga Hudyo. Di ba? So, dadating sila, hindi na. Wala na sila parang ibig sabihin, hindi reserve nila yung place para sa mga Jews na gustong mag-aliyah. And that's understandable, no? I hope maintindihan natin sa doon sa area. Ayan, punta na tayo dito sa last slide. Last slide na lang. 1, 2, 3, go! Sa pagod si Simon Pedro. Panginoon, kaya na kayo pupunta. Nasa iyo ang salita ng buhay na walang buhay. At sumasampalataya kami at naniniyak kami na kayo ang nananas. Si Jesus nagtanong dahil di ba, si Jesus meron siyang controversial na words na nagsisil na ang sabi niya sa mga tao na kung hindi niyo ko kainin, hindi niyo makainin ng aking laman at iinumin ng aking dugo, wala kayong buhay na walang buhay. Di yung mga nakikinig sa Israel, ano tinuturo ni Jesus sa atin? Cannibalism? Ito, kakainin ang laman at iinom ng dugo? Bawal yan! Di ba bawal? Bawal yung iinom ng dugo? Di ba? Pero ito, si Jesus sabi niya, malimang kayo kumain ng aking laman at uminom ng aking. Si Jesus naman, Israel, hindi naman yan clarify. Second, hindi sinabi ni Jesus na it looks forward to communion. Now, one of these days, you will remember what I'm going to do on the cross. Mas si Jesus, sinabi niya lang, anong kristal, pero hindi niya sinabi na, wait, everyone, panic. Hindi yan talagang viral. He didn't explain himself. He left the people puzzled and confused. At para sabi niya, time will come, you will understand that. Not now, not now. Susulat ni John to, tsaka nyo lang naintindihan. Eh, ang problema yung mga nakikinig that time, ang isip nila, cannibalism, katulad ni Sir Chaser, katulad ni Nicodemo. Ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, you must be born again. Ang sabi ni Nicodemo, wala papasok pa ako ulit sa nanay ko, tapos papaanak ko ulit ako. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, spiritual yan. Hindi, ang sabi ni Jesus, chilto naman kayo, hindi nyo alam. Nakabit kayo sa isa kayo, hindi nyo alam kung ano ibig ko sabihin. Si Jesus parang hindi siya yung parang, he doesn't explain himself. He gives some statements na kuminsan puzzling and mind-boggling. And sabi niya, hindi ko isa, yung parang, take it as it is. How do you interpret that? Diba kung isa kailangan natin kuminsan when we become this interpreter, sometimes we need to explain ourselves na, ay hindi mo, sa totoo lang mo, yung words ko na pagkasabing buhay, expression ko lang mo yun.
Wala akong pang galing. Hindi, pastor. Sa pulpit po pa ang ginamit buhak. Vision pa rin. Ibig sabihin yung, sometimes we need to explain ourselves because we get misinterpreted. Jesus doesn't explain. Sabi niya, how do you take it? Take it as you take it. Meron siya sariling meaning, pero baka iba ang sabi ng Holy Spirit sa iyo, sinabi ko, okay na. At then, si Jesus, he didn't explain na, oy, kunin yun. Kaya sabi ng text, sabi ng sabi ng text, many of his disciples left, deserted him. Dahil nung sinabi niya na, if you don't eat my body and drink my blood, you cannot have eternal. Umalis yung mga iba talaga. They cannot take it. Hindi ko na nakaharap ng tao. And I wish at Chin, sinabi ng Bible na he stopped them and explained himself what he really meant. He let them. And that hurts. I'm not now. He let them be. They went and deserted him. Kaya tanong ni Jesus, kayo, alis na rin ba kayo? Are you also going? Diba, Rishi? Simon Peter, sabi niya, are you also going? Diba, kasi pag-ibawag ko ano. Sabi niya, yung 12 naman na kayo ng tinuturo niya, kaya na susunod na alis. Pero grabe ang encounter ni Simon Peter kayo. Sabi niya, Lord, saan kami pupunta? Itong words na ito, hindi pa namin nakikita. Hindi pa naman narinig kahit kami. Itong words na nagbibigay buhay na ito, ay wala sa mga rabe na naging rabe na nasa iyo lang. Saan ka pupunta? Yung perspective ni Simon Peter, sabi niya, no. Kala mo, lalayas kami dahil sa sinabi mo? No way. Sa lahat ng mga nakita namin, as late na yung pagkain dito sa ministry, walang pipichin. Yung mga alagay, yung mga signs, nag-multiply. Nakita namin, nag-turn yung water into wine. Tapos sabi niya, tapos yung mga sinasabi mo, they are lying. Amen. Now, I pray mga kapatid before I close. Now, we get to realize ano ba yung words ni Jesus na ibinigay niya sa atin na naging part na sa iyo ngayon. Diba? I hope meron na yan, Kaya palagi ako nagsasabi at dyan, hindi ko alam kung naalala. Ano ba yung life verse mo? Kasi kung minsan napakahalaga, ano ba yung, saan ba nakaikot yung buhay mo? Meron pa isang verse sa Bible na nakauko na kay, ate dyan naalala mo baka anong verse ang nasa? Alam ko ba? Hindi ka. Mark 16:15. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pagka
Pagkatatalingin mo ako si Janet, ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Palagi ko ito. At tawag ko doon ay life verse. Kaya lahat ng mga video ko, malapit na akong pupunta na ipupunta, ilagay ko sa lahat sa YouTube. Diba? Kung panood mo ko ulit, di ba? Yung mga sinasabi ko, nandiyan ako sa service na yan. Diba? Pagka nga rin nasa YouTube na siya, maalala mo, Brother Benji, tignan mo, nandiyan pangalan ko, Benji, ako yun. Ako yun. Diba? Ang gusto ko ba na yung kahit sa mga social media, patay na yung pero yung nagsasalita pa rin. Diba? May nagsasalita pa rin. Sir, bakit ba yan? Dahil isa yun sa life verse ko, Manong Benji. Go into all the world and preach the gospel to everyone. Ibig sabihin, hindi yung pangangarap ko wouldn't stop on the last breath in Jerusalem. Tayo na ako, Manong Paeng, mapapakinggan mo pa rin ako sa YouTube kung gusto. Type mo Pastor Alan Peralta, kikita mo yung mga project sa YouTube. Bakit pa tayo na ako? Makakita mo pa rin ako doon sa screen. Yung sinasabi yung sinasabi, manong papalay ng Genesis na, ay ng Hebrews na, dead but yet speaks. Diba yung dugo ni Abel, nagsasalita pa din. And I'd like that to continue. Yung gusto kong ipagpatuloy yun. Na kahit na hindi na tayo magkakasama, kasi may una-una naman, hindi naman tayo parehas sabay. Huwag naman tayo sabay-sabay, no? Diba, may mga mauna, may mga graduate na mauna, may mga katulad, may mga nauna na sa ating mga sina Ate Emilia Kinis, nauna na, sila Ate Iman, mga members tayo na nauna na tayo. Carlos, Papam, may mga members na tayo. Sa Ate Pina, sa langit na rin sila. Pero, ang ibig sabihin, ang maganda, we can still continue what we're doing. Diba, Brother Pamela? Maganda yung meron kang ang legacy mo, yung paglilingkod mo sa Diyos. Diba? Hindi yung pabigat, naman. Hindi kundi yung maalala sa iyo ay serve the Lord till this day. Diba? Diba maganda yung testimony na gano'n, Manang Jema, na you serve the Lord until this day. Diba? Hindi nagsabi na, ay, nag-resign dahil namalun niya. Diba? Hindi. Yung you serve the Lord till his last word. Yung napakagandang testimony ng Ate Pepsi. Lord, we thank you for tonight and thank you for speaking to us the food of Jesus. Lord, maraming bagay na we thought that could satisfy us and fill us. But in the end, ay natagpuan namin, the only food of Jesus can really fill us to overflowing. Give us satisfaction and give us eternal life. Ayan yung Panginoon na magiging rema, yung mga words na narinig namin tonight. Ayan yung na ang mga words na narinig namin tonight ay tuwi mo sa aming mga puso at magdala, Lord, ng appreciation for the gospel. Ang mabuting balita, si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ay ma-declare, ay proclaim namin sa buong Israel at hanggang sa Pilipinas. We love you, Lord, and thank you for giving us the privilege to live in Jerusalem, the city of our God, the holy place. In Jesus' name. Tayong lahat ay tumayo para sa ating release.
Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao na si Adan ay nagawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng puno. Sabi ng Diyos, huwag kainin. Ito ay naroon ng kasalanan tungkol sa mabuti at masama. Sinuway ni Adan ang utos ng Diyos at siya'y nagkasala. Dahil sa lahat ng tao ay nagmula kay Adan, ang lahat ay nagdaan ng kasalanan. May apat na katibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pagkamuhi ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay namumuhi, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang kahirapan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung may paghihirap sa iyong buhay, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay siguradong mamamatay pagdating ng panahon. Ang taong makasalanan ay hindi lamang matatakot sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkamuhi at mga paghihirap. Siya ay tatapon at parusahan sa impyerno. Sabi ng Biblia, ang impyerno ay sasagat kapag minsan ka na mapunta doon ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang destinasyon ng taong makasalanan dahil kaunang natatakot sa impyerno para sa walang hanggang paghihirap. Paano tayo makaiwas sa ganitong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat mapatawad dahil sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan mamatay para sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Subalit tayo lahat ay nagmula kay Adan at pwedeng mamatay isaman sa atin upang tayo maligtas dahil sa lahat ng tao ay makasalanan. Kaya si Jesus ay naparito dito sa daigdig na hindi nagmula kay Adan, siya ay pinanganak na matuwid, walang bahid na kasalanan, pinag-ihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak sa pamamagitan ng Birheng Maria, siya ay pinako sa krus at namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung nananampalataya ka sa mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw ay patatawarin at maliligtas. Magsisihan mo iyong kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso at ikaw ay patatawarin at maliligtas. Kung maniniwala ka sa kamatayan at muling pagtukoy ng Diyos para sa iyo. Amen. Tayo po'y manalangin para sa aking at sa mga Panginoon. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat o Diyos, O Lord, Ama, sa iyong mga salita, Lord, na aming pong napakinggan, Panginoon, Lord, God. Maraming salamat dahil sa patuloy mong pangusap sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ang bread of life po namin sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon, O Diyos. Father God, Lord, Ama, sinabi mo sa amin that meditate your word by day and night, Panginoon po, Lord. Ama, kaya napakahalaga ang mga salita, Panginoon po, Diyos, na basahin po namin ito, Lord God, ng araw at gabi, Panginoon po, God, at pag-aralan, intindihin, Panginoon po, God, Lord, Ama, kung ano yung nais, Panginoon po, God, Lord, at pangungusap po sa aming mga buhay, kung ano yung magre-rema sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kailangan namin yung word, Father God, at maraming salamat sa banal mong salita na mo sa amin, na dito ka namin nakilala, Panginoon, at dito mo hinuhog ang aming mga puso at isipan, ang aming mga buhay, Panginoon po Diyos, kung paano yung binago ang aming mga buhay, O God, at kung paano kami ginamit sa iyong kaharian dahil sa iyong mga salita, Panginoon, O God, na iniwan mo sa amin. There is nothing like your word, Father God, Lord. Ama, Panginoon, ito po yung pagkain namin, spiritual life po namin, Panginoon po Diyos, na hindi kami magugutom, na hindi ka nagkukulang. Ang iyong word ay makapangyarihan at sapat, Panginoon God. Dito namin nakita yung ang aming satisfaction, Lord God, Ama, Panginoon God. Salamat, Father God, Lord, dahil nakilala ka namin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon God. Lord, patuloy mong pagbuhin, Panginoon ko, Lord God, ang aming mga buhay, Father God, Lord, at tulungan mo kami, Father God, na patuloy kami lumago, Panginoon ko, Diyos, at Lord, Ama, makita ang mga salita ito, Lord God, sa bawat buhay po namin, Lord God, Ama, na may aplikar po namin ang iyong mga salita, Lord God, Panginoon. Pakita po namin ito sa aming mga buhay, Lord God, hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patuloy mong pangungusap at pag-encourage, Father God, sa bawat buhay po namin, Lord God, Lord, Ama, sa bawat araw-araw, Panginoon, na matuto kami, Lord God, na sumunod at sundin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God, at makita mo, Lord God, na ginagawa po talaga namin sa aming buhay ito, Lord God. Ama, maraming salamat, Panginoon. Batid yung lahat, Father God, Lord, wala kami maitatago sa inyo, Father God, Lord. Alam mo po kami, Panginoon. Kaya, Ama, sa biyaya at grasya mo, Panginoon, God, Lord,
Panginoon, patuloy mo kaming paguhin, Father God, Lord Ama, dahil tumatayo kami. Tumatayo kami, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon po Diyos, O God, Lord Ama. At Lord, Ama, nais mo, Panginoon po, Lord God, Ama, na makita ito, Lord God, ng mga tao sa amin. At dahil testimony po namin ang iyong mga salita, Panginoon po Diyos, O God, Lord. At tulungan niyo po kami, Lord God, Panginoon, na may aplikan talaga namin ito sa buhay po namin, Lord God, bilang anak mo, Panginoon. Bilang tinawag mo, O God, bilang Kristiyano, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon po Diyos, O God, Lord, Ama. Patuloy mo, Father God, lawan, Panginoon po Diyos, sa pangusapan, Ama, Panginoon, ng bawat isa, Father God, Lord, Ama, tulungan mo po kami, Panginoon po Diyos, dahil, Ama, nire-represent ka namin, Panginoon po God. Lord, patuloy mong pangusapan ang aming mga buhay na maging worthy kami sa inyo. At gawin po namin, Ama, Father God, Ama, Panginoon, ang mga pagtawag mo sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God, Father God, Lord, dahil may mga gift po kami, Panginoon God, Lord, Ama, Father God, sa bawat buhay po namin, bawat kilos po namin, ginagawa po namin sa iyo, Lord God, Ama, may mga gift po kami, O God, Lord, na dapat namin gampanan, Panginoon po God. Lord, maraming salamat, Ama, Panginoon po Diyos, O God, Lord, pagpalain niyo ang mga salitang ito na magiging buhay sa aming mga buhay, Lord God, magiging alive sa bawat isa sa amin, O God, in the name of Jesus, O God. At Lord, maraming salamat, Panginoon po Diyos, kay Pastor Alan, na siya po nag-deliver na yung word, Panginoon po, Lord God, na pagkamat, Panginoon po Diyos, galing lang siya sa ospital, Panginoon. Maraming salamat dahil sa biyaya, grasya at kapangyarihan mo at lakas mo, Lord God, ay pinigay sa kanya, Panginoon po God, Lord Ama, ay nakapag-preach siya sa gabing ito, Panginoon God. That is your power, Panginoon, anointing, Father God, Ama, sa lingkod po, Panginoon po God, Lord. Maraming salamat, Father God, at dininig mo rin po ang aming mga panalangin na nakalabas po siya sa hospital ng masigla, Panginoon po God. Maraming salamat sa pagkilos mo sa 7 days prayer fasting namin, miracle prayer fasting, Panginoon ko God, healing, Panginoon ko Diyos, O God, Lord, thank you, God, Ama, Panginoon, sa nag-corporate, Ama, Panginoon, naglaan ng oras, Ama, Father God, sa fasting na ito, Lord God, Ama, maraming salamat, Ama, Panginoon ko Diyos, O God, Lord, Ama, bless our pastor, I pray, Father God, Panginoon ko God, Lord, Ama, na i-increase mo pang buhay niya, Panginoon ko God, Lord, Ama, Panginoon, dalangin ko, Lord, Ama, Panginoon, na marami ka pang purpose at plano sa kanya, gagamitin mo po siya, Ama, Panginoon, O God, sa iyong pulpito, Lord God, at marami pang mga tao, Lord God, Ama, na di-disciple niya, Panginoon, O God. Lord, thank you, God, Ama, Panginoon, for everything and even, Lord, sa aking mga kapatiran na narito, Father God. Maraming salamat sa mga buhay nila na walang sawa na pakikipag-atin, Panginoon po, Lord God, Ama, sa ganitong gawain, Lord, pagtitipon po namin. Thank you, Lord God, Ama, Father God, at para sa pansamantala po namin paghihiwalay, Panginoon, dalahin po, Lord God, Ama, na basbasan mo, i-place mong bawat isa sa amin, Panginoon po Diyos, at ingatan mo ang aming mga buhay sa bawat araw-araw sa biyaya at grasya mo ng Panginoon po God, Lord, Ama, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon po Diyos. Salamat, Father God, dadalan mo ulit kami sa tahanan ito, sa susunod na ating meeting, Panginoon po God, Lord, Ama, Father God, dalangin ko na makapagdala kami ng mga souls at kaluluwa at makapag-share, makapagbahagi ng mga salita, Panginoon po God, in the name of Jesus, O God, Lord, at ang mga bakanting upuan, Panginoon, kayo po magdadala ng mga tao na dadala po namin na uupo, Father God, na makakasama namin magsaserve at pag-iintog sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon God. We give you all the glory, honor, and adoration. In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 Ingatan ka nawa ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang ingatan, ang Panginoon na mag-iingat sa inyo, saan ka man ngayon at magpakailanman. Amen. Announcement, mga kapatid. Let's continue praying for Pastor Alan for para sa healing ng kanyang kanyang katawan, ng kanyang heart, kidney, everything. Let's continue praying po, mga kapatid. And let's continue again yung ating word, the word of Jesus, yung bread of life na dapat araw-araw nating kinakain. It means araw-araw natin siyang binabasa at pinagbubulay-bulay, mga kapatid. So let's be faithful to Lord Jesus sa pagbabasa ng Biblia. Amen. And let's continue praying for
na makapag-share tayo ng gospel. Katulad ng sabi ni Pastor Ann before, or last week, let's continue memorizing the 3-minute gospel until the Holy Spirit fill us up to share the gospel of Jesus. Amen? Bila